lahat and Happy Hearts Month, no? So I may say, actually tayo po yung mga Kristiyano ay hindi po talaga tayo yung celebrate yung Valentine's mismo. But the idea itself na ang Panginoon ay pag-ibig, no? At naitama tayo kung ano bang ibig sabihin ng pag-ibig. So tayo po ay ibinabahagi natin, no, yung tunay na ibig sabihin ng salitang pag-ibig. So ngayon pong oras na ito, so tayo pong uh, mag-aaral po ng salita ng Panginoon galing po sa Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 11 and 1 John chapter 4 verse 19. So binigyan ko po ito ng title na Bakit nga ba mahal kita? Ayan, natanong niyo na ba yan? Natanong niyo na ba yan nasabi niyo na ba yan o natanong niyo na ba sa inyong mga sarili kung meron kayong mga asawa, kapatid, no? Baby? Kami niya, nanay, tatay, no? Hindi niyo ba natanong niyo ba sa sarili niyo, bakit nga ba mahal kita? Bakit nga So ba ngayon mahal kita, ang ating mensahe is bakit nga ba mahal kita? Why we love and why God loves us. Hallelujah. So ating basahin po ang ating teksto. Ang dalawang teksto po natin ngayong gabing ito. Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 11. Sa verse 6 sabi po dito, "For you are a holy people who belong to the Lord your God. Of all the people on earth, the Lord your God has chosen you to be his own special treasure." Sa verse 7, "The Lord did not set his heart on you and choose you because you were more numerous than other nations, for you were that the smallest of all nations. Rather, it was simply that the Lord loves you, and he was keeping the oath he had sworn to your ancestors. That is why the Lord rescued you with such a strong hand from your slavery and from the oppressive hand of Pharaoh, king of Egypt." So verse 9, "Understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands. But he does not hesitate to punish and destroy those who reject him." So verse 11, "Therefore you must obey all these commands, decrees, and regulations I am giving you today." And then sa 1 John 4:19, "We love because He first loved us." Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Rekoratasya ne karamasya ka. Lord, we worship you. We enthrone you at this very moment sa aming mga puso, sa aming mga isipan, maging dito po sa aming gawain dito sa online, O God. Di ko pong pumagitna, Panginoon, ang manawaya yung banal na presensya, ang aming maramdaman ng iyong pag-ibig, ang sumakop sa aming mga mata, tenga, isipan at puso ngayong oras na ito at kami maliwanagan at ma-encourage, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig mo po sa bawat isa. And use me as your mouthpiece. Holy Spirit, take over of this message. In the name of Jesus, sealed by the blood of Jesus, in the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. So bakit nga ba mahal kita? Natanong nyo na ba yan? Inyong mga sarili. So sa mga tao na mga mahal nyo sa buhay, bakit nga ba? And siguro tatanungin din natin, bakit nga ba mahal tayo ng Diyos? Bakit? Natanong nyo na ba sa sarili nyo na bakit sa kabila ng lahat ng ating mga nagawa, 'di ba? Yung lalo na yung tagal ng mga Kristiyano, no. And yet God still loves me. Bakit kaya? So ating sagutin po 'yan tanong na 'yan. Napakahalaga ng tanong na 'to, mga kapatid, kasi sa mundo natin na henerasyon ngayon, actually I'm in the part of the millennial generation. Tapos sumunod doon is Gen Z na, no. At sumunod doon is Alpha. At sumunod doon nasa beta generation na pala tayo. So ilang henerasyon na. No? So ang pag-ibig nga talagang pag sinasabi, lalo na pagdating ng February 14, no, ay ibang-iba ang konsepto ng mundo about it, no. I remember yung mga katrabaho ko, ah, nagbibiruan, "Uy, bakit wala ka sa ganito, wala ka sa Feb 40, saan ka?" Gano'n, gano'n, mag-check-in ka.
'Di ba? Ibang-iba talaga ang connotation nila sa pag-ibig. Mm. At ano ba yung pag-ibig at the same time ang pag-ibig ah, is a sexual thing. Yun yung tingin lang nila, no, mga kapatid. And ang pag-ibig din ay sa kanila is sabi sabi ng iilan is love knows no gender. Pwede daw babae sa babae, pwede daw lalaki sa lalaki, o pwede daw sa tao sa hayop. So, yung iba daw binary na tinatawag. So, ibang-iba ang konsepto ng pag-ibig, lalo na sa panahon ngayon na siya ay distorted na. Kaya naman, hayaan na ba natin ang mundo ngayon na magpalaganap ng magsasabi sila ng Happy Valentine's Day, and yet, ang nasa isip nila, check-in. Imagine that, di ba? Ang isip nila uh, ay bibili ng contraceptives, 'di ba? I remember merong isang grupo doon sa news na napanood ko recently, namimigay sila ng contraceptives on February 14. Ibang-iba talaga ang konsepto at ang pananaw ng mundong ito. But alam po natin, ang mga Kristiyano, tayo po mga Kristiyano, is about time na tayo ba ay mananahimik? Hindi po, no? Gamitin din natin itong season na to na para ibalik ang mundong ito sa tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig. Una sa lahat, bakit nga ba mahal tayo ng Diyos? Unang-una, God is love. He first loved us. So ibig sabihin, ang pag-ibig daw ang Diyos daw ay pag-ibig. At tayo bang unang nagmahal? Hindi po. Unang nagmahal ang Diyos. Sabi nga po dito sa verse 7, babasahin ko po, no? Deuteronomy 7:7, the Lord did not set his heart on you and choose you because you were numerous than other nations, for you were the smallest of all nations. Itong context ng to, Deuteronomy, ito yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa mga, kanino po ito? Sino po yung mga sinasabihan nito? Is walang iba ang mga Israelites, no? God delivered them, so sila ay inalis ng Panginoon sa Ehipto. So alam niyo na yung story na yan, mga kapatid, no? So inalis po sila ng Panginoon doon dahil sila po ay pinili ng Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Sabi nga dito, kung mapapansin ninyo, no, the Lord did not set his heart on you and choose you because you were numerous than other nations, for you were the smallest nations. Rather, it was simply that the Lord loves you. Grabe, pinili sila ng Panginoon hindi dahil sila ay napakarami daw sa bilang, kumbaga sa kumpara sa ibang nasyon. Actually, hindi. Sila po ay kakaunti lamang. Hindi dahil sa size nila, dahil minahal sila ng Panginoon Diyos. Sila po ay minahal, simple lang. Huwag na natin pakomplikado. Mahal lang kayo ng Panginoon. It was simply as that. Mahal sila ng Panginoon. Yun yung reason. And pangalawa, he was keeping the oath he had sworn to your ancestors. Ibig sabihin, tapat ang Panginoon Diyos sa kanyang pangako nung kay Abraham pa lamang. Talagang kaya inalis ng Panginoon Diyos ang mga Israelia sa pagka-alipin doon sa Ehipto, mga kapatid. Really, makikita natin dito na may isip natin na hindi talaga nakabase maging ang salitang pag-ibig sa atin. Isipin nyo, kung tayo lamang, kung sa atin naka-description ang salitang pag-ibig, ay, tayo po ay failure lahat. Amen po. Wala po sigurong perfect sa salitang pag-ibig, kundi walang ibang kundi ang Diyos. Kasi ang pag-ibig pala ay isang person pala. He is a person. Kaya noon pa man, habang nagbabasa ako ng Old Testament, no, yes, parang it's about law, di ba? Law. Pero God really opened my mind into the revelation that it not just sa law. It is noon pa lamang sinabi ko na mahal ko kayo. Dito pa lang sa verse 8, no? Rather, it was simply that the Lord loves you. Ba't mo ako mahal? Mahal kasi kita eh. Alam mo yung ganon? Bakit mo ako mahal? Kasi bakit kita mahal? Because mahal kita.
Yun yung reason. Dahil ako ang pagmamahal. Diba? So, He is a person. Love is a person. Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Diba? So, really, we will set our standard on loving. Walang iba sa person. Rather than on our opinions and sa ating mga feelings. So, tignan niyo yung mundo ngayon. No? Tingnan niyo, di ba, nakaabot na sa beta generation na ngayon. So, ibang-iba na yung konsepto ng pag-ibig sa mga tao ngayon. So, except sa atin, no, mga Kristiyano, na kilala natin kung sino yung pag-ibig. Kung sino yung pag-ibig? Oh, walang iba ang Diyos. God is love. So, ang pag-ibig pala, wala ka dapat ibang makita kundi ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesus. When you think about what is love, siya yung standard, siya yung ultimate meaning ng salitang love. Hindi siya nakabase sa feeling, kundi it is a person, mga kapatid, no? Kaya naman, sabi nga sa 1 John 4:19, we love, bakit tayo nagmamahal? Because unang may nagmahal sa atin. Kaya di ba yung analogy ng, kung mapapansin nyo, yung analogy ng Old Testament, doon ko nakita na sa Old Testament pala, parang pinakasalan pala ng Panginoon Diyos ang Israel. Alam niyo yun, parang pinakasalan niya, pinili niya ang bansang Israel, parang pinakasalan niya ang Israel. So ganun talaga, ganun ang pagsasalarawan. So ganun ang konteksto ng Biblia, mga kapatid, no? Kaya set apart talaga ang Christianity compared sa Islam, Buddhism, Hinduism. Kaya 'di ba, pag sinasabi natin na Kristyanismo, hindi ito set of rules lang. 1, 2, 3, obey 1, 2, 3. But it is really a relationship that when you enter into the realm of love, you see God. You have encountered God. Diba? Yun eh. So that's what separate. Magkaiba yung na-encounter mo yung utos kaysa sa na-encounter mo yung Diyos. Amen po ba? Magkaiba yung na-encounter mo lang yung inutos kundi sa person mismo. Without the person, there is no law. There is no commandments. Because sino ba yun? Saan ba nanggagaling yun? Walang iba kundi a person who is God, who loves us. Amen. So, noon pa lang kitang-kita na natin, no, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa Genesis, una pa lang, in the beginning, Genesis 1:26-27, then God said, let us make man in our image. Image, mga kapatid, no? After our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on earth. So God created man in his own image, in the image of God. He created him, male and female, he created them. So makikita nyo, no, mga kapatid, really because God loves us, He created us in His image. Kaya hindi katakataka yung sinabi dito na we love because He first loved us, because we are created in His image, sa kanyang wangis. Ano ba yung wangis? No? Mamaya mapupunta natin yan. So Genesis 1:31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. There was everything, and there was morning the sixth day. So very good pala tayo mga tao. No? Talagang nilikha niya tayo. Imagine, tingnan nyo lang yung mga asawa nyo, tingnan nyo na yung bawat isa. Doon pa lang, balik tayo sa basic. Minsan nakakalimutan natin yung basic, kaya nadi-distort, no? So balikan natin dito sa verse nga, 1:27. He create male and female, He created them. So doon pa lang sa two identity, no? Two genders na. We are called to be a son and a daughter. Not to be Adam and Steve and Elizabeth and Juana. Diba? So hindi po ganun. So really, we are created in God's image, and we are created of His according to His moral attributes. No? Ano ba yon?
Makikita natin yung mga attributes ng God, iba-iba, no? Sa pagka-Diyos niya, maraming attributes tayo makikita. Omniscience, omnipotence, omnipresence, sa personality, spiritual life, emotion, intelligence, self-determination, morality. Sa morality, I will highlight love. So makikita natin na ang Diyos talaga ay pag-ibig. Hindi mo ito maaalis sa Kanya. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya naman, we are capable to love others because we are created in the image of God. Amen po ba? Alam mo, kahit ano pa lang bata pa lang, no? Kahit yung mga nanay, mga first time nanay, instinct nila na alagaan yung anak nila. 'Di ba? Kahit hindi mo turuan. Amen? Pag nagka-baby, alagaan mo because that's love. No? You care for your child. So sabi nga sa 1 John 4:8, but anyone who does not love does not know God, for God is love. 'Di ba? Ang isang taong hindi nagmamahal ay hindi kilala ng Diyos. For God is love. So God loves us because He is love. He alone is the true definition of love. He loves us not because He must choose to do so or because He feels obligated. No, because He loves because simply is love. Napakasimple po. Wag natin masyadong complicated, no? He is love. Hindi dahil sa obligado siyang gawin yon na nagmamahal siya atin, pero dahil siya ay pag-ibig. We love because we are created in the image of God, for He is love. Kaya nga sa 1 John 4:10, sabi po dito, this real love. Ano ba daw yung totoong pag-ibig? Hindi daw tayo yung nagmahal. Hindi. Ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig, ito daw. But that He loves us, He sent His Son as a sacrifice to take away our sins. So imagine, no? So wag natin laging aalisin talaga yung focus natin pagsalitang pag-ibig. Hindi lang yun sa nagagawa natin, kundi dahil ang pag-ibig ang Diyos. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan na kung bakit tayo nagmamahal, no? Kundi walang iba, ang Diyos ay ang pag-ibig. John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You cannot lay down your life to other people. You cannot sacrifice time. Hindi mo kaya makapaglingkod sa Diyos, maging pasensyoso sa iba, maging mapagpatawad sa iba kung hindi mo na-encounter ang Diyos. Kaya nga ang Christianity, no, it's about forgiven people. It's not about perfect people, but it's about forgiven people. Diba, in the context of love, nandun kasi yung pagpapatawad. Ang salitang pagpatawad ay isang malaking parte ng pag-ibig na hindi ka naman karapat dapat patawarin. And yet God forgive you. Why God forgive you? Because He loves you. Diba? So, ganun din. Kaya nga in the same way, we ought to forgive yung ibang mga nakasakit sa atin. Hindi dahil deserve sila, hindi dahil tayo ay maibigin sa kapwa, kundi maibigin ng Diyos. Kasi kung walang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-ibig, wala rin tayong kakayahan magmahal sa iba. Kaya napakaganda ng ano na to, no. Kaya nga maging sa kaligtasan natin, it is really not by our works. It is really by His grace. Kaya nakikita natin, no, yung glory talaga, kahit yung salvation natin, yes, we will obey, we will live a holy life, but that's a product. Amen. That is a byproduct ng ating pananampalataya. If we are really saved, no, it really shows. If we are really sinasabi na natin, no, tayo ay mga disipulo ng Panginoon, it shows. Because unang-una, ang marka ng isang disciple, walang iba, ikaw ay nagmamahal. Amen? So, that love stems from abiding. Ibig sabihin, we are connected sa source. We are in the first place, connected na tayo sa puso ng Panginoon. Meron na tayong relasyon sa Panginoon. We cannot love apart from
Apart from Christ, we cannot truly love others. We cannot preach, we cannot extend time, we cannot make effort sa ministry, sa gawain ng Panginoon kung hindi tayo unang-una intimate sa Panginoon. Amen? Kaya 'di ba nang paulit-ulit nating tinuturo dito sa TGPM Beloved Bride, bago ministry, intimacy muna sa Panginoon. Bago ministry, magpa-ministry ka muna sa Panginoon. Magpa-minister ka muna. Paano mo masasabi na mahal mo ang ibang tao kung hindi mo naranasan first hand ng pag-ibig ng Diyos? Paano mo masasabi na pinapatawad mo ang ibang tao kung ikaw mismo hindi mo naranasan ng pagpapatawad ng Diyos sa iyo? Diba? How can you say you read the Bible, to pray, to worship, kung sarili mo, you don't have first spending time with the one you love. Imagine, love is equals time. Diba? So quality time. How can you say that you are loving if wala ka namang panahon sa Diyos? Ang panahon ba sa Diyos ay ministry? Yes, somehow, but not that. No? So I remember Martha and Mary. Sabi ni Lord kay Mary, dami-dami mong ginagawa. You're so busy with many things. Yes, you might be busy with the ministry, but you are not in love with me. That's the difference. Kaya dapat ang ministry ay ulitin ko po, bunga ng pag-iibig ng Diyos sa iyo at pag-iibig mo sa Diyos. Dapat yun ang ministry. Dapat doon nag-i-stem. Doon nag-i-stem. Hindi siya programa. 'Di ba? Madaling maging eloquent o maging magaling na speaker. Maraming mga diyan. Tingnan mo lang yung mga social media. Ang gagaling magsalita. But their lips are far from me, says God. 'Di ba? So ito yung pag-ibig eh. We must have a deeper relationship with God. So Romans 5:9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Imagine, tayo pala ay niligtas ng Panginoon sa kanyang sarili. It's a mind-blowing verse, yes. Dahil ang Panginoon, bukod sa pag-ibig, siya din ay judge, no? He's a wrathful God. Ibig sabihin ng wrath, diba, matinding galit, no? Galit siya sa kasalanan. Hindi pwedeng hindi niya parusahan ang dapat parusahan because He is a good judge. Amen ba? Niligtas tayo ng Panginoon Diyos, no? Sa kanyang matinding galit at inalay niyang kanyang anak para sa atin. Grabe yung katinding pag-ibig yan. Sinave pala tayo ng Diyos sa sarili niya din. Na-imagine niyo mga kapatid na itong verse na to. So, tignan niyo na lang yung bigat, no? Yung gravity na nauunawaan natin sa relasyon sa atin ng Panginoon, sa matinding pag-ibig niya sa atin. Ayaw niya tayong maparusahan. Ibig niya pang lahat maligtas. Kapag hindi siya bumabalik, ibig niya lahat mag-repent. Kasi pagdating niya, wala na. For God's wrath na darating. Matinding galit at judgment na ng Panginoon. Then pala tayo nililigtas ng Panginoon. That's why we are saved. Salamat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. So pangalawa, no? Una, God is love. He is a person. Kaya naman dapat tunay nating ma-encounter ang Panginoon Diyos. So, bago po tayo pumunta sa second point natin, no? Tanungin ko po kayo, na-encounter niyo na ba ang God of the Bible? Na-encounter mo na ba ang pag-ibig niya? Balikan niyo ulit, balikan po natin, maging ako, yung unang tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Ano naramdaman mo? Ikaw ba ay napilitan, natulak, na isama lang? Paano ka ba tumanggap sa Panginoon? Paano mo ba isinuko ang Panginoon? Nung panahon ba na yon, ikaw ba talaga may kagagawa nun? Ikaw lang? Sabi nga, unang ang Panginoong nagmahal sa atin. Ako, naunawaan ko ang salitang pag-ibig when I became born again and saved, no, last December 2009. I was in a depression, anxiety. Gusto ko na magpakamatay, ganyan-ganyan. Breadwinner ako, ganun-ganun. Tapos napanood ko sa TV, ayun, ganyan. Parang I felt desperate sa buhay ko. Kasi bakit ka ba magpapakamatay? Kasi you felt unloved. You are felt unworthy, walang kwenta, walang halaga, inutil. Yun yung mga panahon na nararamdaman ko doon.
Ay, end ko na lang ang buhay ko. Ay, ganyan. Pero I encountered the God of love. Walang iba, kundi ang Panginoon. Na He is not just about rule. He's not just about 1, 2, 3 regulations. I experienced the love of God. Nung napanood ko sa TV noon, nag-pray. Tapos after noon, nag-pray, tinanggap ko ang Panginoon bilang Lord and Savior sa buhay ko. Tapos sumunod na panalangin, trabaho, 11 p.m. ng gabi, may nag-text sa malaking company at nandun ako. Tapos after nung kinabukasan, exam at interview at pumasa ako. At hanggang ngayon nandun ako sa kumpanya. Yun. Nung panahon na yun, pinahawi ng Diyos yung agam-agam ko, yung mga alalahanin ko noon at suicidal ko noon. Really, perfect love of God drives out fear. So doon ko na-encounter na ito pala yung sinasabi ng mga Christian, born again na ba't sila alive tapos nakita ko, ba't sila nag-worship? So umiiyak pa yung iba habang nag-worship. Parang mga baliw. Alam mo yung mga dati, isa ako sa mga persecutor, no? But, but, when I encountered the love of God, I cannot explain it. I cannot contain it. The love of God transforms my heart, heals my pain, heals my worries, heals my anxieties. Ganito na lang. Isipin mo na lang yung taong mahal na mahal ka at niyakap ka, may problema ka. Ano maramdaman mo? Di ba parang you are feel secured? You are feel safe. Andun at dumarating yung kapayapaan. Ganon ang encounter ko sa Panginoon. Kaya minsan parang feeling ko, napapagod ako sa mga pagsubok, sa mga gawain, no? Sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kailangan kong balikan yung panahon na nakilala ko ang Diyos. Parang kayo, maaaring hindi na matamis ang inyong pag-iibigan, mag-asawa, sa pamilya nyo, sa nanay-tatay nyo, no? Ibalik nyo yung tamis na yun. Alalahanin nyo muli kung paano kayo nagsimula. Ako, binabalikan ko din yung relasyon ko sa Panginoon. Na, oo, ito pala yun. Kasi it is how we love people, it reflects our relationship with God. Madaling hindi magpatawad kung hindi ka okay sa Diyos. Madaling magpagsawalang bahala ang mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Alam mo yan, madaling magkasala kung hindi tayo okay sa Diyos. Mali yung puso natin. Madaling pikein ng lahat kung malayo tayo sa Diyos. Amen. It's really, first and foremost, our relationship with God. Second, God is faithful. Kung Diyos ay pagmamahal, kung panahon ngayon ay naghahanap ka ng tapat na pag-ibig, walang iba, kundi ang Diyos yan. Amen. Sabi nga sa verse 9, no, He is the faithful God who keep His covenant for 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. Grabe, no? Grabe. Napakamatindi ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. I may say, no, dahil si Panginoon He is a faithful God, ang tapat niya loyal. Ay, ang pagmamahal niya loyal. So sinasabi natin, ang tanghali ay tapat, ang Diyos ay tapat. Diba? Akala natin tanghali lang yung tapat, no? Ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon, kahit hindi tayo tapat, kahit hindi tayo tapat sa mga sa bawat isa sa atin, alam naman ng Diyos minsan wala tayo sa wisyo maglingkod, wala tayo sa wisyo mag-prayer, wala tayo sa wisyo magbasa ng Bible, wala tayo wisyo sa worship. Alam naman ng Diyos yan na dumarating tayo sa panlalamig natin. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Dahil siya ay tapat. Alam mong tapat ng Panginoon sa relasyon niyo, sa relasyon natin sa Panginoon. Siya yung tapat Kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo nakaka-stand. Imagine, no, kung bumitaw ang Diyos, no? Ano na tayo? Diba? Salamat dahil ang Diyos ay tapat. But at the same time, since God is faithful, sabi nga dito, basahin po natin, no? Lavishes His unfailing love on those who love Him and obey
His commands. So nagpapakita pala ng Panginoon ng pag-ibig dun sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Kasi ang pag-ibig po is a two-way. Yes naman, ang Diyos naman ay tapat. Pero wag naman natin abusuhin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alam mo yon, masarap yung nagmamahal na kusa na hindi mo na kailangang utusan. Tama po ba? For example, may anak, ang anak ka galing ka sa trabaho. Ang sarap siguro madatnan sa bahay, no, o misis mo. Hindi mo na sabihan na kailangan kang na salubungin ka, tapos nakaluto na. Hindi mo na kailangan sabihan. Kung talagang mahal mo yun, maiintindihan na ipaghahanda mo siya ng pagkain. Tama ba? Kusa. Iyon ang gusto ng Panginoon. Kaya hindi niya tinanggal yung free will sa atin, no? Kaya ang pag-ibig, hindi tayo robot, na 1, 2, 3. It's kusa. Napakaganda ng naalala ko before um, sa mga kaibigan, no? Sa context naman ng kaibigan. Kailan pa bang yayain kung tunay kang kaibigan? Kailan pa bang paalalahanan sa ganito? Hindi, di ba? Sa panahon ba ng kagipitan, makikita mo naman kung sino yung tunay mong kaibigan doon, diba? Kasi sila yung nagmamahal talaga sa iyo. Diba? Amen. So Hosea 2:20, I will betroth you to me in faithfulness and you shall know the Lord. Amen. Betroth, ibig sabihin ng betroth is engage. Amen. No? So noon pa lang sa Old Testament talaga, pinakita ng Lord talaga yung relasyon niya sa Israelites niya, Israel. Psalm 36 verse 5, your steadfast love, O Lord, extend to heavens, your faithfulness to the clouds. Wow, praise God. Grabe yung katapatan ng Diyos. Extend to the heavens hanggang mga ulap. Amen. Ganun katapat ng Panginoon. Psalm 92 verse 2, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night. Amen. Kahit tulog na tayo, tapat ng Panginoon. Kahit kahit natutulog tayo, iniingatan tayo ng Panginoon. Yung mga loved ones natin, asawa at mga anak, at maging yung mga aso nga natin, mga pusa, natutulog yan sa gabi. Ang Diyos, ay nako, ikaw ay iniingatan at nakatingin sa iyo. Amen. Ganun katapat ang Diyos sa atin. Mark 12:28-34, sabi nga dito, Jesus answered him, the first of all the commandment is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your heart. This is the first commandment. Tapos pangalawa, alam na natin ito mga kapatid, you shall love your neighbor as yourself. This is no other commandment greater than this. Kaya no wonder, ito yung commandments ng Panginoon sa atin. Ang ibigin siya at ang ibigin ang kapwa natin gaya ng ating mga sarili. Amen. Anong connection niya sa pagiging faithful? So, balikan po natin yung 10 Commandments, no? Alam niyo naman yan, yung 10 Commandments, no? So, yung first 4 na sa 10 Commandments na ibinigay ng Panginoon, no? Ito ay patungkol sa relasyon natin sa Diyos. Tapos yung 5 hanggang 10, ito yung relasyon natin sa kapwa natin. Anong connection niya sa pagiging katapatan ng Diyos? Sabi ko nga mga kapatid, no, since ang Diyos ay nung panahon na yon ay siya ay inari niya ng Israel bilang kanyang bride, no? Meaning betrothed, engaged na siya doon. So ibig sabihin, pag ikaw ba ay engaged o ikaw ay na isang relasyon, titingin ka ba sa iba? Di ba hindi? In the context ng isang katapatan, pagiging matapat sa relasyon, may restrictions, may boundary. Tama po ba? Sa ibang tao. For example, kung ikaw ay may asawa na, tapos nagda-drive ka ngayon, kahit ikaw isang pastor pa, tapos may nag-ano sa'yo isang kapatiran, babae, malapit lang sa'yo yung edad, tapos makikisabay po ako sa'yo, pastor. Siguro parang walang mali siya, di ba? Tama. Pero dahil ikaw ay may asawa na, you will protect at ikaw ay may boundary. You will protect the sister at you will protect your reputation as a servant of God, as a child of God, and you protect yourself from temptation. Hindi mo siya pasasakayin ng kotse. Okay?
because you are really, ikaw ay kasal na. Ikaw ay may boundary na. So hindi for example, hindi ka pwedeng nag-i-spend time too much ka sa opposite sex. You know that ikaw ay married na. Kahit sabihin Kristiyano 'yan. 'Di ba? Kahit nga pagdating sa counseling, I remember noon sinabi sa akin ng pastor, if you're really a counseling as someone tapos malapit na yung age mo tapos babae yan, it should be hindi siya dapat gawin. It should be biblically a man to a man and woman to a woman para maiwasan yung adultery na tinatawag. Kasi sabi nga may verse nga na ang tawag dito, carry each other burdens but be careful, you will be fall into temptation as well. Kaya ibig sabihin, if you are really in the relationship, may boundary na. Hindi na pwede ang lahat. Pag sinasabi mong tapat ka, may boundary, may mga rules. Tignan nyo ang 10 Commandments. Hindi po yan rules lamang ng 1 to 10. Yan po ay nasa konteksto na ikaw ay in a relationship with God. Tingnan nyo mga kapatid, no? Dito ko na pinaunawa sa akin ito ng God eh. Akala ko, ano lang to, parang rules 1, 2, 3. Pero ito pala yung makakasakit sa Diyos. Tingnan mo, 1 to 5. Nasasaktan siya pag hindi mo pag meron kang ibang Diyos, hindi mo tinitake mo yung name niya in vain. Nakikita mo tapos ikaw ay nagiging masama sa iyong kapwa, nasasaktan ng Panginoon kasi ikaw ay may relasyon sa Diyos. Amen po ba? So tignan po natin no itong 10 commandments sa Old Testament in a context of relationship, in a context of love. Since ikaw ay nasa bounded na ng relationships, may restrictions na. Amen po ba? So hopefully nagigets po nating lahat. Nung na-reveal po sa akin ng Panginoon yan, ganun pala yun. Naunawaan ko na. Naunawaan ko, Lord. Nasasaktan kita. For example, I remember, no, di ba, bakit daw minsan may yung asawa nila, takot ba sa asawa? Baka daw sumusunod siya. Hindi yun ng dahil sa takot eh. Dahil sa mahal mo, ayaw mong saktan yung misis mo o yung husband mo dun sa gagawin mo. Na wala yung desisyon niya na hindi siya kasama. Amen po ba? Dahil ikaw ay isa na kayo eh. Yes, also in a context of if you are really loving that person, you are bounded with respect. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Next is 2 Corinthians 1:11-2. For I feel a divine jealousy for you since I betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. Inulit din to ni Paul sa New Testament naman. Kayo ay in-engage ko na to one husband. Walang iba kundi kay Kristo. Kaya 'di ba, ang author talaga ng marriage walang iba kundi ang Diyos. Ang relationship walang Diyos. Kaya nga 'di ba, marami nagpapakasal kasi yan ang kalooban ng Diyos. Dahil siya ang may author ng kasal. Imagine, kaya ang simbolo nating mga Kristiyano, tayo yung bride at siya yung groom. Kaya 'di ba ito din yung simbolo ng sa rapture at sa muling pagbabalik ng Diyos na tayo ay inimit ng Lord as His bride. Amen? So, grabe pala, no? Doon ko mas naunawaan nyo sa konteksto ng relationship. Pero nakakalungkot lang. Tingnan nyo sa news. Napakaraming Pilipina o Pilipino ang pinipiling mag-live-in. Ayon po yan sa latest survey. Bakit kaya? Because they don't know. They don't know Christ. They don't know what love is, who loves is. Hindi po nila alam. Nakakalungkot lang. Sabihin nababasa ko yung mga comments, normal yan sa panahon ngayon, praktikalan nila. They don't know God. Simply, yun lang yung answer. Didn't know what love is. Kung naiintindihan nila ang Diyos ay pag-ibig, kailangan nila magpakasal. Amen? Praise God. So we are betrothed, we are engaged to one husband to present you. Diba? Sabi, nagsiselos si Paul dito, na ano nagsiselos ako sa inyo?
dati kayo active nyo sa church. Talagang sobrang nag-uumapay kayo sa Lord. Ngayon, inaagaw na kayo ng mundo. Nagsiselos naman ako sa inyo. Diba? Inaagaw na kayo ng third party yung mundo eh. Diba? Amen. Praise God. Next. Last, man is destined to be own special possession of God.